Lumabas si Ligaya ng cubicle upang sundan pa sana ito ng tingin, na biglang may lumitaw na babae sa kanyang harapan. Pareho pa silang dalawa na nagkagulat. Ito ang babaeng natisod kanina at nakatapon ng drink sa suot ng head ng finance kanina sa cafeteria. Bumaba ang tingin ni Ligaya sa suot nito. Kanyang napansin na basa ito, luhaan din ang namumutla nitong mukha. At tabingi pa ang suot nitong salamin habang namumulang kabilang bahagi ng pisngi. Pasensya ka na kung nagulat kita. Ano kasi, sana hindi lumabas sa ibang tao ang narinig at nakita mo ngayon. Aalis na ako. Sandali! Nilabas niyang panyo tinabot dito. May dugo ka sa gilid ng labi. Salamat. Hanggang sa makabalik siya sa office ay hindi nawala sa isip niyang nakita at narinig kanina. Nagpapanggap ang babae na fiancé ni Ashton para manakot ng iba. Kabaliktaran to sa narinig niya na baka mabuli ang fiancé ng binata. Bagkus ginamit yun ng babae para angatan at magmataas sa iba. Kung hindi ayos sa kanya ang pagkabangga ng babae, bakit hindi niya sinabi yun kanina? Bakit umakto na mabait sa harap ng lahat? Hindi lang yun. Nananakit din ito ng iba. Nagkibit-balikat na lamang si Ligaya. Kung ano man ang ginagawa ng babaeng yun, wala na siya doon. Ang mahalaga itong umako ng pagiging fiancé ni Ashton. Inunat niya ang braso at pinilig ang leeg. 6:00 na pala, kanina pa umalis si Ashton. Naiwan siya dahil may tinapos pa siya. Nakasabay niya sina Mandy at Rhea dahil may tinapos din palang dalawa. Alam niyo ba, may nakakita kay Leah na basang-basa kanina at namumula ang pisngi. Ang sabi nung taga-finance, nakita niya daw si Miss Jolene na sinundan siya kanina. Ang sabi pa nila, sigurado daw na ang head nila ang dahilan kaya umiiyak siya kanina. Baka naman haka-haka lang, ani ni Rhea. Wala namang aktwal na nakakita, hindi ba? Hindi niya mapigilang maawa doon sa babae kanina. Teka, si Sir Ashton yun, hindi ba? Oo nga no. Teka, may hinihintay ba siya? Tumingin si Mandy sa kanya, parang kumakaway sa'yo, Ligaya. Mukhang ikaw ang hinihintay niya. Ha? Hindi Bakit naman ako hihintayin yan? I mean, hindi naman kami mag-fiancé. Wala kaming relasyon. Hindi kami nakatira sa isang bahay. Napapantastikuhang nakatingin ng dalawa sa kanya. Ang ibig ko sabihin, hindi ako hinihintay niya. Saktong nakita niyang parating ang head ng finance. Siyang hinihintay ni Sir Ashton at hindi ako. Sige, mauna na ako sa inyo. Halos takbuhin niyang daan sa lungat sa kinaroroonan ng binata. Nang makalayo siya sa gusali ng tan ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Dahil walang tricycle sa lugar, napilitan siyang pumara ng taxi pa uwi. Ayos lang, malaki naman ang sahod kaya bawing-bawi ang pamasahe niya. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kusina para magluto ng gabihan. Nagulat siya dahil naroon na pala si Ashton, parenting nakasandal sa sink. Nakauwi ka na pala, namewang siya sa harapan nito. Siya nga pala, hindi ba nagkasundo na tayo na hindi natin ipapaalam sa iba na mag-fiancé tayong dalawa? Bakit naman hinintay mo ko kanina? Kumaway ka pa. Ano bang trip mo? Gusto mo bang mabukod tayo? Imbis na sagutin ng dalaga, inabot ni Ashton sa kanyang sandwich na binigay nito kanina. Kung ayaw mo ko magkasakit, alagaan mo ko. Alagaan? Tumango ang binata. Yes, alagaan mo ko. If I die early, you will never get paid. Hindi mo gustong mangyari yon, hindi ba? Wow, ang kapal naman ng lalaking to. Bakit naman kita alagaan? Kung ayaw mong mamatay ng maaga, bakit hindi mo alagaan ng maayos ang sarili mo? Wow ha, ang demanding mo naman para sabihin niya sa taong pinagdamutan mo. Pareho silang napatingin sa tauhan ni Ashton na dumating. Sir, nag-back out ang house cleaners na maglilinis nitong bahay. Sa ngayon, naghahanap kami ng kapalit nila. Increase their salary. Make it 60,000 each a month. Yes sir. Tumataging-ting sa tenga ni Ligayang amount na sinabi ni Ashton. Hep hep hep! 60K a month? Nang tumangong binatay na panganga siya. Maglilinis lang? 60K a month? Nang walang bakas na pagbibiro sa mukha ng binatay na papikit sa hangin si Ligaya. Bakit ka palalayo? Narito na ako. Biglang ngumiti siya ng matamis sa binata. Hindi ba? Gusto mong alagaan kita? Bakit hindi na lang akong kunin mong cleaners nitong bahay mo? May fiancé ka na, may tagalinis at tagapag-alaga ka pa. Ilan ang kailangan mo? Pwede ko bang ipasok ang mga kaibigan ko?
Naalala ni Ashton ang ginawa ng mga kaibigan ng dalaga sa penthouse niya. No, wala akong tiwala sa mga kaibigan mo. Napangiwi si Ligaya ngunit kaagad din siyang nakabawi. Sorry na sa nagawa namin noon. Oo, may kasalanan kami pero hindi naman kami masamang tao kagaya ng iniisip mo. Saka twice a month lang naman ang paglilinis dito. Hindi mo naman sila palaging makikita. Saka pangako, aalagaan kita ng bonggang-bongga. Please, hindi to sumagot. Kaya naman nawala na siya ng pag-asa na papayag to. Then, start feeling my stomach now. I can't decide when I am hungry. Namilog ang kanyang mga mata. Talaga? Okay, the food is coming. Hindi na siya nagpalit ng damit. Agad siyang naghanda ng mga lulutuin. 60K a month ang sahod. Napakalaki ng sahod. Tsak na malaki ito hindi lamang sa kanya, kundi maging sa mga kaibigan niya. Pagkatapos magluto ay kagad siyang naghain. Sarap na sarap si Ashton sa niluto niyang sinigang. Tumigil si Ashton sa pagsubo at tumingin sa kanya. Sabayan mo ko. Okay lang? You cook the food, why not? Umupo siya at sinabayan to sa pagkain. At pagkatapos ay sinabi nitong mga requirements para makapasok ng trabaho. Nalaman niya noon na may experience sila leader at sila Edgar kaya naman hindi mahirapan ng mga to sa paglilinis ng buong bahay. Bale 8 tao lang ang kailangan sa trabaho kaya ang gagawin niya, papasok silang lahat. Ngunit hahatiin na lang ang 60K sa bawat isa para may kitang lahat. Siya naman magiging full-time katulad ng pinangako niya. Ang makilala si Ashton, aaminin niya na hindi mabuti. Ngunit hindi naman masama dahil daig pa niya ang nanalo sa loto dahil dito. I love the food you cook, Ligaya. It's delicious. Ako pa ba? Ani habang mayabang na pinapagpag ang kunwaring dumi sa balikat. Umalis na si Ashton. Simula ngayon makakahinga na siya ng maluwag dahil kakain ito tuwing tanghali. Huwag kang mag-alala, baby boy. Papakitaan kita kung paano mag-alagang isang ligaya di malanta. Kinabukasan, maaga siyang nagising para maghanda ng heavy breakfast para kay Ashton. Nabanggit kasi noon ni Tita Emma na hindi si Ashton ang tipo ng tao na kapilang ang inumin tuwing umaga. Good morning, babe! Breakfast is ready! Aniya sabay muestra ng kamay sa mesa. Pinaghila pa niya ito ng upuan. Nang makaupo ito, nilagyan pa niya ng pagkain ng plato nito bago siya naupo. Dahil hindi mahilig si Ashton sa lutong resto ng mga pagkain, nagluto rin siya ng babaunin nila. Kumunot ang noon ni Ashton nang mapansin niyang nakatitig si Ligaya sa kanya. What? Hindi mo ba pupurihin ang luto ko? Why? Do I need to praise you everything you cook? Aba, oo naman. Agad na sagot ng dalaga. Gawin mo yun para naman ganahan ako, lalo na talagaan ka. Kailangan mong ganahan dahil bayad to. Umingos ang dalaga. Oo na, ito naman, hindi na lang gawin. Kaya hindi ka nagkakanobya in real life eh. Ang hirap mong pasiyahin. Siya nga pala, huwag ka na ulit maghihintay sa akin at kakaway ha. May usapan tayo kaya tumupad ka. Ayoko malaman ng mga empleyado mong tungkol sa pagiging mag-fiancé natin. Kaya mag-ingat ka naman. Nag-isang linya ang kilay ng binata, ngunit hindi na sumagot pa. Get in, isasabay na kita. Kulang na lang ay malaglag ang panganiligaya nang pagbuksan siya ni Ashton ng kotse nito. Seryoso? Isasabay siya nito? Naku, hindi na kailangan. Sige na, mauna ka na. Bye, Aniya. Kung hindi lang dahil sa sekreto nila hindi siya tatanggi. Aba, bawas gastos din yun. Pagdating sa gusali ng Tan, nagkasalubong sila ni Mandy at Rhea sa entrance. Good morning, Ligaya. Ang ganda natin lalo ngayon ha. Umikot siya ng 2 beses habang nakatingin sa glass wall. Tama si Mandy, ang ganda niya sa suot niya ngayon na maong skirt with sky blue polo shirt na pinatungan ng black suit. Sandali, hindi ba mahal ang brand na to? Tanong ni Rhea. Lumapit si Mandy nang masuri ang suot ni Ligaya. Ito din ay tumango. Mahal nga to. Anak, mayaman ka ba? Umamin ka. Kung hindi paano ka makakabili nito? Mostly, pinakamababa ng 45K sa brand na APL clothing brand. 45K? Kahit siya'y napanganga, pero na makabawi tumikim siya. Okay lang yan. Pati ang mga alahas mo, mamahalin din. Puna nila. Peke lang lahat ng to. Ano ba kayo? Noon gusto niyang ipangalandakan to, pero nang malaman niya na baka mabuli siya, wag na lang. Alam niya na mayaman sila Ashton, pero isang damit na sa 45K mahigit ang presyo? Nakakalula naman. Hi Miss Di Malanta. Hindi lamang si Ligaya na bigla,
Maging ang mga kasama niya nalapitan siya ni Jolene, ang head ng finance. Tumingin siya sa kamay ng babaeng nakalahad. Sa huli ay tinanggap niya ito upang hindi ito mapahiya. Hi, tipin niyang bati. I heard na ikaw daw ang bagong secretary ng fiancé ko. Alagaan mo siya para sa akin ha? Hindi niya malaman kung mangingiti ba o mapapangiwi. Fiancé daw? Hindi niya maiwasan na pakatitigan to sa mukha. Napaka-natural ng pagkakasabi nito. Aakalain mo talaga na genuine at totoong ngiti nito. Maganda sana, sinungaling lang. Sige po ma'am. Akong bahala sa fiancé mo. Huwag kang mag-alala dahil nasa mabuting kamay siya. Sakay niya sa sinabi nito. Tumingin si Jolene sa kanyang suot, maging sa alahas na suot niya, partikular sa kanyang suot na kwintas. Pagkaraan ng ilang sandaling ngumiti ito ng matamis sa kanya. Good, Miss Di Malanta. Huwag sanang makarating sa kanyang sinabi ko dahil ayokong lumaki ang gulo niya kapag nalaman niya na masyado ko siyang inaalala. Sabi pa nito bago umalis. Sinundan nila ito ng tingin nila Rhea. Si Mandy ang unang bumasag ng katahimikan sa kanila. Grabe din siya no, kung titingnan parang hindi makabasag pinggan. Pero nuknuka naman pala ng sama ng ugali. Baka naman fake news lang. Ikaw talaga ang hilig mong maniwala sa sabi-sabi. Tara na nga, mabuti pa'y magmadali na tayo. Baka mahuli pa tayo sa trabaho natin. Pagdating sa opisina, naabutan niya si Ashton na nagsisimula na magtrabaho. At katulad nitong nakaraan, hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Lumapit siya dito at nilapag sa harapan nitong mga pagkain niluto niya para dito. Para sa'yo sir, kainin mong lahat ng ito mamaya ha. Pakabusog ka. Pagkabalik niya sa mesa, nag-scroll na muna siya sa bago niyang biling cellphone. May 10 minutes pa naman bago magsimulang trabaho. Ligaya, hep, pigil na si binata. Call me Miss Di Malanta. Nasa trabaho tayo. Nagkunwari siyang hindi napansin ng pag-isang linya ng kilay nito. Give me the appointment list of this week, Miss Di Malanta. Alright, sir. Cancel all my appointments tomorrow. We have an important errand to do tomorrow afternoon. Ha? Pati ako? Hindi ito nagsalita para sagutin siya, kaya napasimangot siya. Nang sumapit ang 10:00, nagmamadali siyang pumunta ng restroom para mag-retouch ng makeup. Sa dami ng trabahong inutos ni Ashton sa kanya, pakiramdam niya ay humulas ang makeup niya. Hi, Miss Di Malanta. Can I call you Ligaya kapag tayo lang nandito? Kung hindi nito binanggit ang pangalan at apelyido niya, iisipin niya na hindi siya kausap nito. Ikaw pala, Miss Jolene. Anong atin? May kailangan ka ba? Hindi naman siguro siya lalapitan nito kung wala, hindi ba? Actually kasi may kailangan talaga ako. Alam ko na kanina lang tayo nagkakilala kaya medyo ang awkward nitong sasabihin ko. Tumingin si Jolene sa leeg niya. Can I borrow your necklace? Ano daw? Oh, I know na nakakahiya, Ligaya. But I have no choice but to borrow yours. Wala na kasi akong ibang mahihiraman. Bukas kasi magkakaroon ako ng parting dadaluhan. Nawala ko kasi ang kwintas ko kagaya ng sayo. Kaya kinapalan ko ng mukha ko para makahiram sayo. Kinapalan? Makapal naman talagang mukha mo. Mahina niyang bulong. Ang ibig kong sabihin, bakit sa akin pa? Peke naman ang kwintas ko. I don't care even it's fake. Kailangan ko lang na masusuot tomorrow. Sige na Ligaya, please. Sandali siyang napaisip, hindi naman siguro masama na magpahiram, hindi ba? Napasinghap siya sa gulat ng pagbalik niya ay nakaabang na sa pintuan sa kanya si Ashton. Nakakagulat ka naman? You're 5 minutes late. Napangiwi siya. Sorry naman sir, ang hirap kasing jumebs. Napatras siya nang humakbang ito sa kanya palapit. Where is your necklace? Namutla siya. Ha? May suit ba akong kwintas? Teka, pati ba naman ang maliit na bagay na yun napansin ito? Naalala niya biglang papeles na tinago niya nung nakaraan. Napansin ito't nahanap. May salawin bang mata nito? Go back to work. Marami ka pang gagawin. Okay, sir. Akala niya sinasabi nito na marami ka pang gagawin na literal na office work ang ibig nitong sabihin. Here's your coffee, sir. Hinihingal na nilapag niyang binili niyang coffee sa mesa nito. Habang dahan-dahan na sunisimsim ito, napalunok siya ng laway. It isn't strong enough, Miss Di Malanta. Buy a new one. Ano? Namumula ng pisngi niya, pakaramdam niya anumang sandali sa sabog na siya. Nagpatimpla ito ng kape at dahil sira ang coffee maker, ay inutusan siya nitong bumili ng kape.
At nakakaapat na bili na siya. Okay lang sana kung elevator ang gamit niya paakyat at pababa. Pero sadyang malas yata siya ngayong araw dahil under maintenance ang elevator. Kaya wala siyang choice kundi gumamit ng hagdan. Akala ko bang sabi mo purat matapang? Anong klase ba ng matapang ang gusto nito? Yes, exactly. At ang kape na binili mo hindi pasok sa panlasa ko. Ah, ganun. Pagkarating niya sa coffee shop ay tinawag niyang barista. Kuya, pwede bang ibigay niyo sa akin yung tipo ng kape na kapag ininom mo, mapupunta ka na sa impyerno? Gusto ko yung klase ng amoy palang nanununtok na sa tapang. Pagkalipas ng ilang minuto dumating na ang kape. Total ay pababalikin siya nito ng impaktong yon kapag hindi nito natipuhan ng kape. Mabuti pa na alamin niyang kung pasado ba to sa kanya. Gusto ko ng mas matapang pa dito, aniya pagkatapos tikman ng kape ni Ashton. Nakaapat na timpla ang barista. Alam niya na professional na to pagdating sa trabaho pero mukhang hindi nito nakukuha ang ibig niyang sabihin na ang nanununtok sa tapang. Kuya, ganito na lang. Ang timplahin mo, yung tipo na kahit demonyo hindi kayang inumin to. Gets mo ba? Please naman kuya, makisama ka. Pagod na ako kakakit baba sa opisina ng boss ko. Malalaglag ng matres ko kakapunta dito. Hindi lamang ang baristang natawa, maging ang katabi niyang lalaki na nakasombrero din. Mukhang may galit ka yata sa boss mo. Ano nga kung may galit sa kanya? Siya ka mo may galit sa akin, nakairap niyang tugon. Natigilan siya. Sandali, bakit parang pamilyar ang boses ng katabi niya? Sinubukan niya sumilip sa mukha nito pero tumalikod na ito't umalis. Sinundan niya ito ng tingin, matangkad, matipuno ang katawan. Kaboses pa ni Ashton. Lumapit ang barista sa kanya na nakangiti. Miss, nanununtok na kape para sa'yo. Anito sabay lapag ng kape sa harapan niya. Pagkaamoy niya dito ay ilang beses siyang napahatching at nang tikman niya ito, sunod-sunod siyang napaubo na hindi may pintang muka. Nag-alala ang barista. Miss, ayos ka lang ba? Ang sabi mo kasi, nag-thumbs up siya. Good job kuya, itong kailangan ko. Ewan na lang niya kapag hindi pa makontento sa kaping ito ang hudyong lalaking yon. Sir, nandito na kape mo. Nilapag niya sa harapan itong kape na dala niya. Katulad ng gusto mo, matapang yan, kaya kang dalhin sa impyerno. Ang ibig ko sabihin, kaya kang dalhin ito sa bitterness world, sa pait nito. Hinintay niyang inumin nito ang kape, ngunit lumipas ang ilang minuto, hindi nito ginalaw ang kape. Sir, hindi mo ba iinumin? Malamig na yan. May ngiti sa labi na sabi pa niya, kahit ang totoo, nagngingit-ngit ang loob niya. Huwag niyang sabihin na hindi nito iinumin ang kape ang binili niya. Pagkatapos ng mahirap na pinagdaanan niyang mabili lang ito, kumunit ang noon nito nang mapansin na pawisan siya. You're sweating, and why is that? Ngaling-ngaling ibuhos niyang kape sa ulo nito. Nag-exercise kasi ako. Binaba ko hanggang dito pababa't inakyat ko mula baba hanggang taas. Diba ang sipag ko? Kaya inumin mo ng kapeng yan bago pa mademonyong utak ko't akong sumuntok sa'yo. Siyempre sa utak niya lang sinigaw yon. Baka kasi mamaya ay ihulog siya nito sa bintana kapag nagkalaas. Loob siya. Bakit kasi bigla na lang itong naisipang magpabili ng kape? Hindi naman to ganun kahilig sa kape. Napabaling siya sa pintuan ng bumukas ito. Mula sa pinto, pumasok ang isang matangkad, matipuno ang katawan at naka-sombrerong lalaki. Teka, ito ang lalaking nakita niya kanina sa coffee shop. You're finally back, hero, bati ni Ashton sa bagong dating. Hero daw? Anong klaseng hero kaya to? Superman? Batman? Ay wow, Dax! Nang matanggal nitong sombrero, muntik na malaglag ang panga ni Ligaya. Kamukhang kamukha ito ni Ashton. Mas mukha lamang itong bata ng ilang taon. Kaya ba akong dalhin sa impyerno ng kaping binili mo? May Prince Charming! Hindi siya naniniwala sa love at first sight. Pero ngayon naniniwala na siya. Wala sa sariling lumapit si Ligaya sa binata at humawak sa kamay nito. Hindi ka sa impyerno dadalhin ng kape kapag ininom mo yan. Sa akin may love. Saka lamang siya natauhan ng tumikim si Ashton. Kaya naman hiyang-hiya na bumitaw siya sa kamay ng kapatid nitong si Hero, na ngayon ito matawa habang ginugulong buhok niya. Ayaw na ayaw niyang ginugulo to dahil kulot na nga, masisira pa ang ayos. Pero kung si Hero may loves ang gagawa, walang kaso sa kanya. Nilahad niyang kamay at todo ngiting nagpakilala na parang sila lamang dalawa ang taong nasa opisina. Hi, I'm Ligaya Di Malanta.
Your future's kinda heaven. Nagkasamit-samit siya nang makitang may babalang tingin ni Ashton na parang nagsasabi na, subukan mo magpahalata na walang tayo, malilintikan ka. Ang ibig kong sabihin ako ang future sister-in-law mo. Tabi niyang daliring tinuro niya si Ashton. Kung siya kasi ang masusunod, ayaw niya magpakilala dito na fiancé siya ng kapatid nito. Fiancé ko ang Diablo, ang lalaki niyan. Malakas na humalakak ang lalaki kaya naman napatulala siya. Magkamukha man ito si Ashton. Nangingibabaw naman ang maliwanag nitong aura. Hindi katulad ni Ashton na hindi mo gugustuhin makita araw-araw. Nagtataka nga siya kung bakit buhay pa siya hanggang ngayon kahit sa isang kwarto sila natutulog. Siguro dahil hindi niya kinakalimutang magdasal na sana ingatan siya ng may kapal laban sa impaktong pekeng fiancé niya. Angel is right. You're funny, Ligaya. And I like you. Kuminang ang mata niya. You like me? Oh great, I like it too. I like myself too. I'm gonna go na. Diyos ko, Ligaya, nakakita ka lang ng gwapo. Naging si Rufa May ka na.